Sila ang mga bituing naghatid ng saya at katatawanan sa TV at entablado. Kahit wala na sila, mananatili ang kanilang alaala at ambag sa mundo ng comedy. Kilalanin natin ang mga iconic na Pinoy LGBTQ+ comedians na pumanaw na ngunit hindi malilimutan. The Philippines Showbiz List presents mga komedyante na miyembro ng LGBT na namayapa na. Chocolate. Pumanaw ang premyadong komedyante at aktor na si Jonathan Aguilar Garcia o mas kilala bilang Chocolate noong March 9, 2019. Sa edad na 48 matapos magtanghal sa Kawayan Festival sa Abra. Ayon sa mga ulat, nakaranas siya ng matinding hirap sa paghinga at panghihina pagkatapos ng kanyang performance at kalaunan ay binawian ng buhay sa Abra Provincial Hospital dahil sa pulmonary edema at heart attack. Kilala sa kanyang markadong papel bilang si Pearly Shell sa seryeng Marina, nag-iwan si Chocolate ng makulay na pamana sa comedy industry. Soxy Topacio. Ang veteranong aktor at direktor na si Soxy Topacio o Socrates Hernandez Topacio ay pumanaw noong July 21, 2017 sa edad na 65 dahil sa lung cancer. Nakilala siya sa pagdidirect ng pelikulang Dead na si Lolo na naging official entry ng Pilipinas para sa Best Foreign Language Film sa Academy Awards. Naging aktibong boses din si Soxy sa pagsusulong ng karapatan ng LGBTQ+ community. Bernardo Bernardo. Pumanaw ang actor, comedian at direktor na si Bernardo Bernardo noong March 8, 2018 sa edad na 73 dahil sa pancreatic cancer. Kilala siya sa kanyang hindi malilimutang pagganap bilang Steve Carpio sa sitcom na Home Along the Riles. Naging haligi rin siya ng pelikulang Pilipino kung saan nagwagi siya bilang Best Actor sa Gawad Urian para sa City After Dark at Best Supporting Actor para sa Invisible. Ate Shawi. Pumanaw ang kilalang impersonator ni Sharon Cuneta na si Marvin Martinez o masikat sa tawag na Ate Shawi noong July 26, 2021. Siya ay binawian ng buhay sa Chinese General Hospital sa edad na 45 dahil sa sakit na liver cirrhosis. Ang balitang ito ay lubos na ikinalungkot ng megastar na si Sharon Cuneta dahil itinuturing niyang paborito at malapit sa kanyang puso si Ate Shawi. Kim Idol. Pumanaw ang komedyan na si Kim Idol o Michael Argente sa tunay na buhay noong July 13, 2020 sa edad na 41. Ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay arteriovenous malformation. Kilala si Kim bilang magaling na stand-up comedian ng Clowns at Zirco at naging bahagi rin ng mga programang Itbulaga at Sunday Pinasaya. Lechaz. Pumanaw ang komedyanteng si Lechaz o Richard Vargas Yuzon sa tunay na buhay noong May 1, 2021 sa edad na 43. Natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang tahanan sa Quezon City. Ayon sa kanyang malapit na kaibigan, pinaniniwala ang komplikasyon sa diabetes ang naging sanhi ng kanyang biglaang pagpanaw. Kilala si Lechaz bilang isang mahusay na stand-up comedian at naging sikat lalo na nang maging regular na co-host sa programang Wawawin ni Willie Revillame. Shalala. Pumanaw ang kilalang comedian at radio host na si Shalala o Carmelito Reyes sa tunay na buhay noong June 23, 2021 sa edad na 61. Binawian siya ng buhay dahil sa pulmonary tuberculosis at cardiac arrest. Kilala si Shalala bilang isang masayahing co-host sa Walang Tulugan with the Master Showman at naging tanyag din sa kanyang mga programa sa TV5 at GMA Network. Tita Swarding. Si Tita Swarding o Romulo Espeña ay pumanaw noong May 12, 2013 sa edad na 60. Binawian siya ng buhay dahil sa komplikasyon mula sa sakit na emphysema. Bilang isang veteranong radio broadcaster at entertainment columnist, naglingkod siya sa DZRH sa loob ng 4 na dekada at huling naging host ng programang Showbiz Chika. Tomas Gonzales II. Si Tomas Gonzales II ay pumanaw noong March 21, 2011 sa edad na 41 dahil sa atake sa puso. Kilala siya sa kanyang husay sa pagpapatawa bilang stand-up comedian at naging regular na mukha sa programang Comedy Bar ng GMA7. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay ikinagulat ng industriya. Kaya naman ang kanyang mga kasamahan sa The Library Bar ay nag-organisa ng isang tribute at benefit show upang parangalan ang kanyang alaala at makatulong sa kanyang pamilyang naiwan. Ike Lozada. Si Ike Lozada o mas kilala bilang Kuya Ike o ang dambuhalang DJ ay pumanaw noong March 8, 1995 sa edad na 51 dahil sa heart attack.
Bilang host ng mga programang gaya ng Big Ike's Happening, naging instrumento siya sa pagsikat ng mga tinitingalang bituin, kabilang na ang sikat na tambalang Nora Honor at Tirso Cruz III. Ayon sa OPM legend na si Ray Valera, ang kanyang classic song na Walang Kapalit ay isinulat niya base sa hiling ni Ike. Sa mga interview, ibinahagi ni Ray na hiniling ni Ike na gawan siya ng kanta tungkol sa isang lalaking nagmamahal sa kapwa niya lalaki na hindi kayang suklian ang kanyang nararamdaman. Dahil dito, ang kanta ay itinuturing na isang mahalagang tribute o awitin para sa LGBTQ+ community. Baba G. Pumanaw ang komedyan na si Baba G o Alfredo Cornejo Jr. sa tunay na buhay noong May 4, 2020 sa edad na 35. Ayon sa mga ulat, ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay pneumonia na may komplikasyon mula sa tuberculosis. Nakilala si Baba G bilang isa sa mga paboritong guest sa gag show na Bubble Gang at naging viral din sa social media dahil sa kanyang nakakaaliw na mga post at pakikipagkaibigan sa isang foreigner na itinampok pa sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho. Philip Lazaro. Pumanaw ang veteranong stand-up comedian at direktor na si Philip Lazaro noong July 11, 2022 sa edad na 52 dahil sa multiple organ failure. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na komedyante na nagmula sa tanyag na comedy bar na The Library, bago siya naging isang matagumpay na direktor sa GMA Network. Fanny Serrano. Pumanaw ang tinaguriang TF o Tita Fanny ng industriya na si Fanny Serrano noong May 10, 2022 sa edad na 74. Ang batikang makeup artist at stylist na may tunay na pangalang Felix Mariano Fausto Jr. ay namatay sa kanyang tahanan sa Quezon City matapos ang ilang taong pagkikipaglaban sa epekto ng stroke. Kilala bilang isang trailblazer sa Philippine fashion and beauty, hindi lamang siya naging sandigan ng mga sikat na bituin gaya ni Sharon Cuneta at Lorna Tolentino, kundi kinilala rin siya bilang isang mahusay na aktor at icon sa pagiging malikhain. Ricky Rivero. Pumanaw ang aktor at direktor na si Ricky Rivero noong July 16, 2023 sa edad na 51 dahil sa mga komplikasyong dulot ng stroke. Kilala si Ricky bilang dating miyembro ng That's Entertainment at bida sa pelikulang Ninja Kids, bago siya lumipat sa likod ng kamera bilang direktor ng tanyag na teleserye tulad ng Forevermore. Marami rin siyang ginampanang nakakatuwang karakter, kabilang ang The Unkaboggable Private Benjamin, This Guy's in Love with You Mare at Moron 5 and The Crying Lady. Manny Castañeda. Pumanaw ang veteran actor and director na si Manny Castañeda noong June 30, 2024 sa edad na 69 dahil sa mga komplikasyon mula sa congenital heart disease, chronic kidney disease at hypertension. Si Direk Manny ay nag-iwan ng mahalagang marka sa industriya ng pelikulang Pilipino, lalo na sa kanyang pagganap sa klasikong Oro, Plata, Mata at sa pagdidirect ng mga kilalang proyekto tulad ng Ilang Yugto ng Maalaala Mo Kaya. Joey Paraz. Pumanaw ang premyadong aktor, comedian at director na si Joey Paraz noong October 29, 2023 sa edad na 45. Ayon sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya, ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay may kaugnay sa kanyang matagal ng karamdaman sa puso, kung saan hindi na kinaya ng kanyang katawan ang sunod-sunod na atake. Bago ito, sumailalim na siya sa ilang operasyon kabilang ang pagpapalagay ng pacemaker. Kilala si Joey sa kanyang natatanging galing sa sining, partikular na sa kanyang mga markadong pagganap sa mga pelikulang Last Supper No. 3 at Becky Kang, Ang Nanay Kong Becky, gayon din sa kanyang malalim na kontribusyon sa teatro bilang writer at director. Michelle Obamshell. Kinumpirma noong April 6, 2026 ang pagpanaw ng komedyante at impersonator na si Michelle Obamshell o Roderick Contapay sa totoong buhay sa edad na 48. Ibinahagi ng kanyang mga kaibigan sa industriya ang balita sa social media habang wala pang opisyal na pahayag ang pamilya tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay, bagamat may ulat na nagkaroon siya ng karamdaman bago ito. Nakilala si Michelle sa kanyang impersonation kay Michelle Obama at sa kanyang mabilis na wit sa comedy bars. Naging regular din siya sa telebisyon, lumabas sa pelikulang My Amiga Girl at isa sa kanyang huling guesting ay sa Rainbow Rumble noong October 2025. Nagpahatid ng pakikiramay ang mga kapwa komedyante tulad ni Tuesday Vargas, John Lapus, Bubay at Attack Arana. Sa kasalukuyan, humihingi ng tulong pinansyal ang kanyang pamilya para sa cremation at iba pang gastusin. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe
at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!